talento, anyong malaperpekto, kontrobersyal at glamorosong pamumuhay. Sino nga ba sa atin ang hindi ni minsan naging biktima ng epektong hatid ng kasikatan? Mapa-celebrity, writer, athlete, politician, hinahangaan at sinusuportahan. Tinututukan bawat detalye ng kanilang pamumuhay. Autographs, banners, mahabang pila. Ito ang madalas nating makita sa mga avid fans ng sikat na artista. Ngunit sa panahon natin ngayon, hindi na lang simpleng paghanga at pagsuporta ang ginagawa ng mga fans. Dito sa dokumentaryong ito, layunin namin maibahagi sa mga manonood ang tunay na anyo at pangyayari sa likod ng kultura na kung tawagin ay fandom. Ang Hollywood ang itinuturing na the entertainment capital of the world. Lahat interesado at panatiko ng kanilang mga sining at palabas, pati na rin ang kanilang mga artista. Sa tindig at ganda, animoy sila'y mga bituin na buong mundo lang naman ang nakamasid. Sa Amerika pa lang, libo-libo na ang mga sikat na celebrities at sa sobrang dami, karamihan sa mga fans ay hindi alam kung sino ang dapat nilang ituring na pinaka-idolo. Pero ibahin natin dyan si Jenica Maniago. Para sa kanya, wala nang ibang mas gaganda at gagaling at tatalo pa sa kanyang hinahangaan na si Taylor Swift. I just love Taylor Swift. I love everything about her. Her voice. Siyempre, iba yung voice niya sa ibang singer, and siyempre yung mga traits niya na, yung example, yung pagiging friendly niya. 3 taon ng fan ni Taylor Swift si Jenica at simula na nakabili siya ng isang album ay nagtuloy-tuloy na ang pangongolekta niya ng mga items gaya ng ballers, lanyards, accessories, shirts, albums at magazines na may kaugnay kay Taylor Swift. Siyempre as a fan, kailangan maka-update ka, magkaroon ka ng collections niya kasi gusto mo maging kang number 1 fan niya. Kahit na yun, gutom, gano'n, kailangan kong save para dun lang sa album. Isa si Taylor Swift sa itinuturing na fashion icons ng mga kabataan ngayon. Nagpa-curl ako kasi gusto ko talaga makuha yung as in yung pagka-curl ng hair niya. Tapos yung mga style niya, yung mga floral dresses niya, pati yung mga shoes niya. Yung ate ko, yung bunso, iniinis na lang ako, masyado daw akong obsessed, masyado daw akong addict. Pero sabi ko naman sa kanila, naging inspired ako dahil kay Taylor. Bilang isang fan, sinisiguro din ni Jenica na sa lahat ng bagay patungkol kay Taylor Swift ay alam niya. About her family, yung inaalam ko about yung boys na nakapaligid sa kanya, and yung mga celebrities na nakakasama niya, yung mga friends niya. Many times na yun, tumatalan ako. Kasi especially sa radio, kasi bihira lang, tapos sa mix, ganyan. Pag nalaman ko number 1 yung music video niya, yung song niya, yan masaya naman ako. Hindi nakataka-taka ang kahumalingan ng mga Pilipino sa mga banyagang produkto at palabas, lalo na yung mga galing sa Amerika. Ngunit, bakit nga ba tayo madaling mapahanga ng mga banyaga? It's easily answered with globalization. Globalization is about the really fast transmission of ideas and the really fast transmission of cultural products, whether it's music or film, video games or whatever. Young people, all the way up to the people in their mid-20s, they are very much into this celebrity Hollywood kind of culture because they know, because they get information. They can easily fuel their interest. Sa panahon natin ngayon, hindi na lang Hollywood, kundi maging ang Asian novelas o mga palabas galing sa Asia at sumasakop sa Philippine television. Simula sa Endless Love, Autumn in My Heart hanggang sa kasalukuyan, tinatayang umaabot na sa 150 ang naipalabas na at naisalin sa Tagalog na Korean novela. Sadyang malaki ang naging impluensya nito sa publiko dahil maging sa fashion, recording artists at mga kanta mula sa South Korea pumatok sa mga Pilipino.
Hallyu Wave o Korean Wave ang tawag sa pagkalat ng mga awitin, pelikula, programa at produktong Koreano. Ang mga taong hook sa Korean pop o K-pop ay patuloy sa pagpapalaganap ng sining at kulturang tatak Koreano at isa na dito si Aika de la Paz. Ano nga ba talaga ang dahilan at naging panatiko si Aika ng K-pop? Hindi ko alam. Siguro kasi kamukha ko sila. Or wala kasi sa akin walang dating yung Hollywood. Siguro kanya-kanyang gusto lang talaga. Kaya yun, parang sila sobrang cute nila, colorful. Hindi rin naman pahuhuli si Aika pagdating sa pangolekta ng mga K-pop items na kahit ang kwarto niya ay punong-puno ng K-pop posters. Every time na meron akong extra allowance, yun, parang bumibili talaga ako. Tsaka, yun, pumunta ako sa stores or nag-order ako online. Yung mami ko, yun, talagang parang tinatanong niya kung sino yung gusto ko, ganyan. Tapos binibili din niya ako ng mga stuff din. Madalas na rin ang pagpunta ng mga K-pop artists dito sa Pilipinas. Nakanood na ako ng concert, nagpunta na ako sa mga mall tours. Tapos yung pinaka-memorable is yung first Kiss concert ng U-Kiss. Kasi favorite ko yung U-Kiss eh. Madalas questionin ng iilan ang mga taga-suporta ng K-pop dahil umano'y hindi naman nila naiintindihan ang mga salita o liriko ng kanilang mga awit at palabas. Pero kay Aika, siya mismo pinag-aaralan niya ang salitang Koreano. Nagsi-self-study ako kasi yun nga, para maintindihan ko yung mga songs niya. Tsaka para makausap ko rin yung ibang members na hindi marunong mag-English. Para kay Aika, sadyang ibang saya ang nararamdaman niya sa tuwing sinusuportahan niya ang kanyang mga iniidolo. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagsikat ng mga K-pop artists, hindi lamang sa ating bansa. Ano nga bang meron sa mga Koreano at atin silang nagustuhan? Gets a lot of exposure on Philippine media. Korean pop culture or K-pop music actually represents something that's it's very foreign. It's something that's exotic in the sense that it's something that is very different to the kind of thing that we normally listen to. We know what OPM music sounds like. We know what different genres of American music sound like. And so when you hear K-pop, it's something new. And so the newness kind of drives forward its popularity. Pagdating naman sa Philippine entertainment industry, hindi naman syempre pahuhuli ang mga Pinoy fans sa pagsuporta sa kanilang mga iniidolo. Kilalang kilala sa buong bansa ang iba't ibang fans club ng mga sikat na artista tulad na lamang ng Kim Emerald, Tonelicious, Fanatics, Popsters at marami pang iba. Ultimong presidente meron sila. At hindi rin naman mawawala ang mga miyembro na tunay na dedikado sa pagsuporta sa kanilang mga paboritong artista. Kilalanin natin si Marjorie Militar na miyembro ng isang fans club na kung tawagin ay Robbie Livers na sumusuporta sa dating Pinoy Big Brother housemate na si Robbie Domingo na siya na ngayong kilala bilang isa sa mga miyembro ng Giger Boys sa showbiz. Siya kasi parang stand out na so natural and at the same time, yung values, nandun pa rin sa kanya. He managed to be calm whenever. Paano nga ba nag-start ang fans club na Robbie Livers? Nag-start siya sa online website, Pinoy Exchange. I think nag-start pa yun as Robbie Lovers, may mga iba-iba. Tapos pinagpilihan niya. I mean, if you're in a fan club, what's the benefit basically is you get to know more about that person. Because you get to meet a lot of friends as well. Gaano nga ba kahalaga kay Marjorie ang pagiging fan ni Robbie? Parang it has always been a part of me, even somewhere, sa family, even in my relationship. Masasabi natin na maswerte si Marjorie dahil siya mismo nakakasama at nakakausap niya ang kanyang idolo. It feels like overwhelming and fulfilling din siya. I think I'm blessed. I didn't have much hassle to interact with. Hindi natin mapagkakaila na kasabay ng pagdami ng mga sumisikat na personalidad ngayon sa mundo ng showbiz, ay siya rin naman dami ng mga humahanga sa kanila. Ano nga ba ang ibig sabihin ng fandom sa ating lipunan ngayon? Fandom means that, well, I mean, it's derived from the idea of a fanatic, someone who's really, really interested and has specialized knowledge about something.
What we've found is that fans don't stay individual fans. They usually go online and they look for other people. And when they find those other people, they become a group and they establish kind of group identity. If you look into the history of fandom, there's a point in time where there is no fandom. And then there's a point in time where fandom exists. Fandom developed together with the idea of celebrity. Celebrity developed as a result of of the increase in industrial output of cultural products, the rapid exchange of cultural products. And it's with the development of celebrity that you get people who are interested. Kung ating susuriin sa mga naipakita, ano nga ba masama sa paghanga? Subalit ang hindi natin alam ay may naitatago din itong mukha. Upang lubos nating maintindihan ang kakaibang kilos na madalas nating makita sa mga tagahanga ngayon, ay kumonsulta kami sa isang psikolohista. Meron tayong tinatawag na, di ba yung super ego, may ego idea yun. Sometimes we admit that there are some things we lack in ourselves and we try to look for a completion of that in another person. Psychologically, pag fan ka, tapos nagagawa mo yung mga pangarap mo, you become happy. Ang normal at simpleng paghanga, maaari din palang humantong sa isang nakababahalang kondisyon at ito ang tinatawag na celebrity worship syndrome. Maging ang Time Magazine ay may artikulo tungkol dito sa kanilang website na time.com. The word worship is not good. Kasi worship is something you do to a higher being. So para bang ay tuwalatrin na ang dating niya. As a piece of obsession, delikado. Kasi parang may sense of ownership dun na parang ka lang, hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Your preferences, your liking or dislike for things, it depends, they actually depend on your early life experiences and who are the people surrounding you that will influence your perception. Ang ganitong gawain ng mga taong may matinding paghanga ay maaari rin naman mabigyan ng lunas. Kailangan mo lang i-redirect yung attention ng tao to something that is more productive and worthwhile. Kailangan nilang ma-realize na their life is not supposed to be centered or devoted to one person, okay? Namely their idol. May mga sessions naman sa mga psychotherapy na pwede pumunta lang sa psychiatrist o kaya sa clinical psychologist, talk about, usually kinakausap naman. But of course, there should be willingness. Ang paghanga ay isang normal na bagay, tulad na lang na nasabi nila Aika, Marjorie at Jenica, nakapagdadala ito ng kaligayahan sa kanila, nagsisilbing inspirasyon, at nakikilala nila ang iba't iba pang taga-suporta ng kanilang iniidolo, maging sa Pilipinas man o sa ibang bahagi ng mundo. Ang fans ang nagdidikta sa mas. Ang fans ang nagdidikta sa management para bigyan ka ng project. Kasi kung wala sila, parang wala ka rin eh. Wala ka suporta sa'yo. Kahit gaano sila kabisi sa trabaho ay sinisigurado rin naman nila na mayroon silang oras para makihalubilo sa kanilang mga fans. Get-togethers or social networks. Whether nakausap ko sila minsan doon, all shows. Nabito ko sila, punta ako, tapos kausapin ko sila after, mga ganun. We are very thankful na nandyan sila. Kasi without them, our careers would be not on the limelight anymore. Wala na yung credibility. Yun yung parang one of the aspects of a fan base. Kung ating iisipin, napakalaking papel ang ginagampanan ng isang tagahanga sa buhay ng isang idolo, pati na rin sa entertainment industry. Sa diyan totoo ang kasabihan na kung wala ang isang fan, ay wala rin ang isang artista. Ngunit dapat natin tandaan na sa lahat ng bagay at aspeto ng buhay, anuman labis ay masama. Ako po si Roma Canlas at ito ang kultura na kung tawagin ay